O ngayon no, mga kababayan, kanino na tayo? Nako, umpisahan na po natin mga bossing dito po kay Manong Chabit, mga kababayan. Kay Manong Chabit, o eto ho, nagdadaldal. Ang unang sabi ni Manong Chabit wala nang solid north. Totoo ho kaya? No? Totoo ho kaya? Kasi nung isang linggo ho, mga kababayan, nakita ko, napansin ko, narinig ko sa balita, nadadawit yung pangalan ni Manong Chabit at yung mga kamag-anak niya patungkol doon sa mga may mga construction company. Hindi ho kaya itong banat ni Manong Chabit kay Pangulong Bongbong Marcos o sa gobyerno ng Pilipinas ay may kaugnayan po dahil po doon sa nasisilip sila. Hindi ho kaya dahil doon? Kaya banat ng banat niya yung si Manong Chabit. Ano ho sabi niya? Wala nang solid north. Sabi Chabit, Singson, Binenga, mga Marcos. Tingin ko hindi ho totoo to. Hindi ho ako maniniwala dito, mga bossing. Kasi mas lalo pa nga hong lumalawak, mga kababayan, ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Biruin nyo, Mindanao. Mindanao, mga bossing. May marcha. Nagmamarcha ho sila, mga kababayan, na nagbibigay ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Umabot na ho ng Mindanao, mga kababayan. Di ba? At kung makikita nyo po, mas paubos ng paubos po yung supporter ng mga Duterte versus supporter po nitong si Pangulo. Wala nang solid north, sabi ni Salt ER o R. Wala nang solid north, meron naman solid Philippines daw ho. At eto pa ho, sunod na banat ni Manong Chabit, mga kababayan, ay hindi siya dapat mag-presidente. Ayan ho, mga bossing, mabigat to. Hindi siya dapat naging presidente. Sandali lang. Mamamayang Pilipino, wag naman po nating lahat. Kami po na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga kakamping po, Manong Chabit, nako dati, kabardagulan ho namin yan. Ngayon sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit Nakikita nila yung mga pabahay, mga pangakong pabahay ni PBBM with matching swimming pool pa ho. Ginalingan masyado. Diba? Yung 20 pesos na bigas na pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinagpilitan po ng mga DDS na pangako. O ayun, isang araw inilabas na ho. Hanggang ngayon, meron pa pong 20 pesos na bigas. Mga kababayan. Di ba? Ano pa ho? Eto yung malawakang korupsyon, DPWH. At etong mga kontraktor, sino po ang nagsisiwalat niyan? Si Pangulong Bongbong Marcos. Doon sa panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron daw ganyan, may nasasabi, may korupsyon. Pero kinilusan po ba? Sabihin ko na, isama ko na din Manong Chabit, yung kinagigiliwan ng mga kakamping lalo at ng mga kapwa natin Pilipino, ang pagtindig ni Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea. Di ba? Tapos sasabihin niyo po, hindi siya dapat naging presidente kung hindi niya alam ang nangyayari sa buong gobyerno. Totoo. Kaya yan nga ho, halos lahat nasusulba, halos lahat po nabubuksan. Baka ayaw niyo lang po, Manong. Bakit nga? Kasi iniisip niyo, nako, untouchable ako. No? Nako, hindi ako kaya ni Bongbong. Nako, hindi ako gagalawin. Baka yun po kasi ang iniisip ni Manong Chabit. Kasi nung isang linggo, mga kababayan, naririnig ko sa mga news, sa mga balita, na, nadadawit niya, pati nga po yung partas, yung partas, pag binaliktad mo, satrap. Ito ho paliwanag niyan, mga bossing. Asan ba yun? Yung satrap ni Manong Chabit. Ito. Pakinggan nyo. Sumasama na ako. Ayan, nagagalit na dito si Manong Chabit. Pakinggan nyo mga bossing. Yan, yung totoo man yan. Inamin ko sa amin yan. Tatay ko, engineer, kontraktor.
Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Baka po yan ang kinagagalit nyo kasi nasisilip po. Sabi ni Eric Sos, pasalamat tayo kay PBBM. Niligtas niya ang bayad sa inyo ni Sara Chabit. Oh, sabi ni Miko Boys, oh, I forgot to say, suled! Isang suled nga dyan, isang bagsakan, no? Kulay green na heart, tapos kamao, tapos suled. Oh, nilabanan ng presidente ang bansa natin laban sa West Philippine Sea. Yung digong nyo, pinabayaan lang. Anong napala? Lalong nabaon ang bansa natin. Correct ko? Oh. Hindi, tingin ko kaya nagagalit po si Boss Chabit dahil po dito eh. Nakakalkal po sila eh. Yan naman po ang kinagigiliwan ko, ang gusto ko sa Pangulo. Wala pong wala pong, yung tipo bang, oh, tumanaw ka ng utang na loob, ganito. Oh, hindi mo kami pwedeng salingin, hindi mo kami pwedeng kalabanin, kaibigan mo kami, oh, ka-unity mo kami, oh, kaibigan ako ng dating Pangulong Duterte na, katandem mo si Sara Duterte. Wala akong ganun. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagka nasagasaan ka, kung may mga ginagawa kang mga illegal at dapat mo ipaliwanag, ipapaliwanag mo sa administrasyon, ipapaliwanag mo sa mamamayang Pilipino. Di ho ba? Ganun ang tamang presidente. Hindi po yung, ay, kakilala ko to. Naku, hindi pwede yan. Ah, si Buloy! Pinahiram ako ng entablado niyan. Pinahiram ako ng mga babaeng mga sumasayaw-sayaw dyan. Yan eh. No? May nagrereklamo kay Buloy. Wag. Nakakahiya. Hindi ganun ang Pangulo. Wala pong utang na loob, mga kababayan. Yun po ang magandang presidente. Kasi pag tumatanaw ng utang na loob, malamang ho yung kay Buloyski, pakalaya pa ho si Buloyski niyan. Baka hanggang ngayon ho, hindi dinidinig eh. Yung hinaing nung bata, di umano, na naabuso ni Buloyski. Di ho ba? Oh. Yun ang kagandahan po na ugali ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang utang na loob. Kaya nga 'di ba nagrereklamo siya, ayoko na dito. Sabi ni Chabit, ayoko na dito. Oh, kasi parang hindi marunong kumilala, ganito, ganyan. Eh, sorry po. Kahit malalaking tao, mukhang talagang binabangga po ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect yun lahat ng project na sa truck. Pag meron katiwalayan, pakukulong ako. Yan, magpapakulong daw ho si Manong Chabit, mga kababayan. Na pag merong katiwalian,